Jing vs Maha laban sa nakaraan part 2. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga lodi, itatalakayin na natin ang ikalawang kabanata sa laban ng Gym Freaks at Maha Zoldyck sa nakaraan. At sa pagkatalo nga ni Tandang Netero kay Maha, nagising na rin ang batang Jing at napatanong nga siya na ano nga daw ba ang nangyari. Pero diyan nga nakita niyang hinang-hina na si Tandang Netero, kaya napasabi siya na kung ganoon Tanda, ikaw ang natalo. At si Netero naman hindi nagsalita, kaya si Jing napatingin kay Maha Zoldyck. At si Maha naman nakatingin din sa kanya at sabi nga ni Jing, mukhang nabitin kaya sa laban mo Tanda. Gusto mo ba ituloy natin? At si Maha naman sobrang tamlay kay Gym Freaks at sabi niya na hindi mo ba nakikita ang kalagayan ni Netero? At sagot nga ni Jing, na nakita ko, kaya nga lalo akong ginaganahan sa'yo dahil mas malakas ka pala kay Tandang Netero. At sagot na nga lang ni Maha na ikaw ang pinakakaibang bata na nakita ko. At dagdag niya pa, pero ano ang dahilan? Bakit gustong gusto mo akong makalaban? At sagot naman ni Jing, na simple lang ang dahilan, dahil malakas ka. Na yun lang ba ang tunay na dahilan? Ika ni Maha. At sagot nga ni Jing, na ang dami mong tanong Tanda, ayaw pa ba umpisahan natin to para magkaalaman na tayong dalawa? Pero si Maha Zoldyck nga hindi sumagot dyan at nakatingin lang siya sa batang Gym Freaks. Kaya sabi na lang ni Jing, na sige na nga lolo, sasabihin ko na ang totoo kasi niyan. Kaya naghahanap ako ng malakas na kalaban, dahil lang ang tanging paraan para magawa ko ang aking unang layunin. Layunin? Anong layunin yun? Ika ni Maha. At dyan nga napangiti si Gym Freaks at sabi niya, na ngayon ko lang nalaman na may pagkachismoso rin pala ang angkan na pinagmulan ng aking kaibigan. Sabihin mo nga lolo, anong mas marami? Yung mga napatay mo ba? O yung mga sarit-saring kwento na nalaman mo? At dagdag pa ni Jing, na hindi lahat ng impormasyon pwedeng sabihin. Alam mo naman siguro yan lolo. Pero kung gusto mo talagang malaman kung anong aking unang layunin, talunin mo ko sa laban para malaman mo. At dyan nga sagot ni Maha na pasensya na nga daw sa bata kung masyado siyang matanong at mausisa, at naiintindihan nga daw niya kung ayaw itong sabihin ni Jing, dahil totoo nga daw na hindi lahat ng impormasyon o mga bagay-bagay pwede mong sabihin kanino man, dahil may iba't ibang sekreto nga daw ang mga tao na hindi nila pinapaalam kahit kanino. At dagdag pa ni Maha,
na wala naman talaga akong pakialam sa kwento ng buhay mo. Na ang totoo kasi niyan, meron akong naaalala sa'yo na isang nilalang sa aking nakaraan. At si Jimprix nga ay napatingin ng maigi dyan kay Maka Zoldyck at tanong niya na sino naman ang naaalala mo sa akin. At sagot nga ni Maka na ikaw na ang nagsabi na hindi lahat ng impormasyon pwedeng sabihin. At sabi pa ni Maka, pero sige, kung matatalo mo ko, baka sabihin ko sa'yo kung sino siya. At dyan nga, napangiti si Jimprix at sabi niya na may pagkatusok ka rin pala, lolo. Na kung ganoon, ano pang inaantay natin? Umpisa ka na natin to. Hanggang sumugod na nga ang batang Jing papalapit kay Maka. Pero matanda nga, nakatingin lang sa kanya. At sa pag-atake nga ni Jing, sinalag lang yan ni Maka. Kaya si Jimprix, patuloy sa pag-atake dyan. Pero lahat nga yan, sinasalag lang ng matanda. Kaya si Jing, naghanap ng ibang setup para makatama kay Maka Zoldyck. At nagpalipat-lipat nga siya ng posisyon para lituhin ang matanda. Pero si Maka nga, sobrang tamlay sa batang Jing. At sabi niya, na ano ba ang ginagawa mo, bata? Inuulit-ulit mo na naman ang mga ataking yan. Wala ka ba talagang kadala-dala? Ang mga walang kwentang atake, hindi yan ubra sa labang ito. At si Jing nga, hindi makahanap ng opening kung saan siya atake. At sabi niya na nakakatakot naman itong si Lolo. Ang kanyang mga mata, alistong-alista sa akin. Mukhang may hirapan akong tsumempo para tamaan siya. At habang nag-iisip nga siya dyan, biglang nandiyan na pala si Maka sa kanyang harapan. Kaya si Jimprix, biglang lumayo dyan para dumistansya. At sabi niya na hindi nga daw niya alam kung paano makakapasok sa depensa ni Maka. At sabi nga ni Maka Zoldyck, nalayo ka naman ng layo, bata. Paano naman tayo gaganahan yan? At si Jing nga, hindi nagsalita dyan. At nagsimula na lang siya ulit umatake at pinaulanan niya si Maka ng mga air punch na ginaya niya kay Netero. At si Maka naman, iniilagan ang mga yan. Pero si Jimprix nga, patuloy sa paglatrat sa kanya at parang mga baril nga ang kamao ng alamat na hunter. Kaya ang matanda, patuloy na umiilag dyan. At habang umiilag nga siya, papalapit siya ng papalapit sa batang Jing para mabiglasan ito. At nung nahalata nga yan ni Jimprix, mas lumayo pa siya sa matanda. Kaya sabi ni Maka na hanggang kailang kalalayo, bata. Pero sagot nga ni Jing na magantay-antay ka lang, tanda. At muli niyang niratrat si Maka Zoldyck ng kanyang mga air punch. Pero sa isang iglap nga, biglang may tumama sa kanya na napakabilis na atake at talsik nga ang batang Jing. At sa pagbangon nga niya, medyo naguguluhan si Jimprix dahil alam nga niya na ang layo ng distansya niya kay Maka. Pero paano nga daw kaya siya tinamaan ng ganong kabilis? At sabi nga ni Maka Zoldyck na naiinip na daw kasi siya dahil layo ng layo ang bata. At sagot naman ni Jing, na ibang klase ka talaga, lolo. Nakakatakot ang mga galawan mo. Pero pagkatapos nga niyang sabihin yan, nasa likod na agad si Maka para bayuin siya. Pero si Jimprix nga, biglang nawala dyan, sabay lipat din siya sa likod ni Maka para banatan din yan. Pero ang matanda nga, bigla rin nawala dyan. At nag-switch siya sa itaas na bahagi. Kaya si Jing, napangiti dyan dahil napakadulas nga daw ng matandang ito. At nung papalapit na nga si Maka para umatake, alam na pala ni Jimprix yan at inaantay niya lang ang matanda para suntukin ng sobrang lakas.
At sa isang kisap mata nga, ibugbog sarado na dyan ang alamat na hunter. At dyan na nga nagtapos ang part 2 ng laban ng Jing at Mara sa nakaraan. At ante-ante na nga lang mga idol sa part 3. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag nyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!